Paano mo makukuha ang atensyon ng kahit sinong babae nang hindi ka naghahabol? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mindset, confidence at mga simpleng strategy na ginagamit ng mga lalaking natural na ina-attract ang babae, hindi yung laging nagmamakaawa ng pansin. Kapag naintindihan mo ito, mapapansin mong sila na mismo ang lalapit sa'yo. Kung gusto mong matuto ng mas maraming tips tungkol sa confidence, dating at self-improvement, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel na ito at i-on ang notification bell. At bago tayo magsimula, mag-comment ka sa baba kung saan ka nanonood, anong city o bansa ka ngayon. Una, kontrolin ang iyong atensyon, ang lalaking hindi desperado. May isang prinsipyo ang mga Stoic na napakasimple ngulit napakalalim. Kung saan napupunta ang iyong atensyon, doon napupunta ang iyong buhay. Kung ang isang lalaki ay laging nakatuon sa paghahabol ng babae, unti-unti siyang nagiging taong laging naghahabol. Ngulit kung ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pag-unlad ng sarili, sa kanyang layunin, kalusugan at disiplina, may kakaibang nangyayari. Nagsisimulang lumapit sa kanya ang mga tao. Ito ang pagkakamaling ginagawa ng maraming lalaki. Kapag may nagustuhan silang babae, bigla silang nagiging sobrang available. Mabilis mag-reply sa bawat mensahe, laging naghahanap ng paraan para mapansin. Minsan pati oras at plano sa buhay ay ina-adjust para lamang makasama ang babae. At kahit hindi nila namamalayan, may ipinapadala silang mensahe. Ikaw na ang sentro ng buhay ko. Ngunit ang attraction ay hindi lumalago sa desperation. Lumalago ito sa respeto. Ang stoic na lalaki ay may ibang pananaw. Alam niyang ang halaga ng isang tao ay hindi nakukuha sa paghingi ng atensyon, kundi sa pagkakaroon ng direksyon sa buhay. Kapag ang isang lalaki ay abala sa pagbuo ng sarili, nag-e-exercise, nag-aaral ng bagong skills, nagtatrabaho sa kanyang pangarap, nagkakaroon siya ng isang uri ng presensya na hindi kailangang ipaliwanag. Parang may natural siyang gravity. Hindi niya kailangang ipilit ang kanyang halaga dahil nakikita ito sa paraan ng pamumuhay. Mapapansin mo ito sa mga lalaking natural na ina-attract ng mga tao. Hindi sila laging maingay o nagpapapansin. Kadalasan sila pa nga ang kalmado, tahimik at may kontrol sa sarili. Pinipili nila kung saan nila ibibigay ang kanilang atensyon. At tandaan mo ito, ang atensyon ay parang pera. Kapag ibinigay mo ito sa lahat ng tao nang walang limitasyon, nawawalan ito ng halaga. Pero kapag pinipili mo kung kanino mo ibibigay, nagiging mas mahalaga ito. Hindi ibig sabihin nito na magiging malamig ka o magpapanggap na wala kang pakialam. Ang Stoicism ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging matalino kung saan mo inilalagay ang iyong emosyon at oras. Maaari kang makipag-usap sa babae at mag-enjoy sa conversation, ngulit hindi mo kailangang umasa sa kanyang validation para maging masaya. Mananatili kang nakasentro sa sarili mong buhay. Kapag ganito ang mindset ng isang lalaki, nagbabago ang kanyang kilos. Hindi siya nagmamadali sa conversation. Hindi siya kinakabahan kapag hindi agad nag-reply ang babae. At hindi niya kailangang i-impress ang bawat taong makilala niya. Sa halip, nagiging mapanuri siya. Tinatanong niya ang sarili, ang taong ito ba ay makakadagdag ng kapayapaan sa buhay ko? O dadagdag lang sa gulo? Kapag tumigil ka sa pagsusubok na mapasaya ang lahat, doon ka nagsisimula na maka-attract ng tamang tao. Dahil ang mga babae ay napakagaling makaramdam ng energy. Nararamdaman nila kung ang isang lalaki ay naghahanap ng validation o kung siya ay simpleng kumpiyansa lamang sa sarili. At narito ang kakaibang katotohanan. Kapag mas kaunti kang naghahabol ng atensyon, mas marami ang kusang lumalapit sa iyo. Hindi dahil naglalaro ka ng games, kundi dahil may direksyon ang buhay mo. Kaya magsimula ka dito.
Punuin mo ang araw mo ng mga bagay na nagpapalakas sa'yo, trabaho, fitness, skills, kaibigan, at personal growth. Kapag may malinaw kang direksyon sa buhay, hindi mo na itatanong, paano ko siya mapapahanga? Sa halip, mas mahalagang tanong ang papasok sa isip mo. Karapat-dapat ba siyang maging bahagi ng buhay na binubuo ko? Pangalawa, magsalita ng kaunti, ngulit may bigat. Ang lakas ng kalmadong presensya. Sa isang mundong puno ng ingay, ang tahimik na lalaki ay madalas ang may pinakamalakas na presensya. Maraming lalaki ang naniniwala na ang attraction ay nakabase sa tamang linya sa pinakamakakatawang biro o sa pinakamagandang kwento. Kaya kapag may kausap silang babae, sinusubukan nilang punuin ang bawat segundo ng salita. Walang tigil sa pagsasalita, walang tigil sa pagpapatawa, walang tigil sa pagpapa-impress. Ngunit may isang aral ang mga Stoic na madalas nakakalimutan ng marami. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil sa sarili. Kapag hindi ka nagsasalita ng sobra, nagkakaroon ng bigat ang bawat salita mo. Isipin mo ito, sa isang grupo ng tao, sino ang mas pinapakinggan? Yung taong walang tigil sa pagsasalita o yung taong kalmado at nagsasalita lamang kapag may mahalagang sasabihin? Ang katainikan na may kumpiyansa ay nagdudulot ng curiosity. Kapag nakikipag-usap ka sa isang babae, hindi mo kailangang mag-perform. Hindi mo kailangang ipakita agad lahat ng achievements mo o pilitin na maging impressive sa bawat minuto. Sa halip, bagalan mo ang usapan. Maging present ka. Magtanong ng mga tanong na may lalim. Makinig ng mabuti sa kanyang sagot. At huwag kang matakot sa mga sandali ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi awkward kapag ikaw ay komportable sa sarili mo. Sa katotohanan, ito ay nagpapakita ng confidence. Ang lalaking insecure ay gustong kontrolin ang bawat sandali ng conversation, ngulit ang lalaking may kumpiyansa ay hinahayaan lamang itong dumaloy ng natural. Halimbawa, kapag nagkwento siya tungkol sa kanyang buhay, huwag mong agad ibalik ang usapan sa sarili mo. Huminto ka sandali, pakinggan mo ng mabuti, magtanong ka ng mas malalim na follow-up. Napakakaunting tao ang tunay na nakikinig na yung panahon, kaya kapag naramdaman ng isang tao na talagang pinapakinggan mo siya, nagiging espesyal ang usapan. At may isa pang mahalagang bagay, ang emosyonal na kontrol. Maraming lalaki lang masyadong nagre-react sa maliliit na bagay, kapag mabagal ang reply, kapag maiksi ang sagot, o kapag biglang naging busy ang babae. Ang Stoic na lalaki ay iba. Naiintindihan niya na hindi lahat ng bagay ay kailangan ng reaksyon. Kung late siyang mag-reply, ayos lang, may sarili kang buhay. Kung nagbago ang plano, tanggapin mo ng kalmado. Kung natapos ang usapan, hindi mo kailangang pilitin itong buhayin. Ang ganitong klaseng emotional stability ay napakabihira, at ang mga bagay na bihira ay kadalasang nagiging attractive. Ipinapakita nito na ang mood mo ay hindi nakadepende sa atensyon ng ibang tao. May isa pang prinsipyo na mahalaga, ang mystery. Kapag agad mong sinabi lahat tungkol sa sarili mo, wala nang matitirang tuklasin. Ngulit kapag unti-unti mong ibinubukas ang iyong kwento, nagkakaroon ng interes ang kausap mo. Parang pagbabasa ng isang magandang libro, hindi mo ito gustong matapos agad. Kapag napansin ng babae ang iyong kalmadong presensya, ang iyong kontrol sa emosyon at ang iyong kakayahang makinig, unti-unti siyang magkakaroon ng respeto sa iyo. At tandaan mo ito, ang attraction ay kadalasang nagsisimula sa respeto. Ang lalaking komportable sa katahimikan ay nagmumukhang makapangyarihan dahil hindi niya kailangang magmaka para sa atensyon. Naroon lang siya, kalmado, sigurado sa sarili at hindi kailangang patunayan ang kanyang halaga. Pangatlo, ayusin mo muna ang sarili mo. Babae ang kusang mapapansin ka. Real talk. Maraming lalaki ang gusto agad ng girlfriend pero hindi muna inaayos ang sarili nila.
Gusto nila ng magandang babae pero sila mismo walang direksyon, walang disiplina sa katawan, walang malinaw na plano sa buhay. At pagkatapos, nagtataka sila kung bakit hindi sila siniseryoso. Ganito kasi yan. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging attractive, pero kailangan makita sa'yo na may direksyon ang buhay mo. Natural na naa-attract ang mga babae sa lalaking may sariling mundo, lalaking may ginagawa sa buhay, lalaking may goals, may routine at may respeto sa sarili. Hindi yung buong araw nakaabang lang sa phone kung magre-reply ba siya. Kung gusto mong hindi ka naghahabol ng babae, kailangan mong gumawa ng buhay na mas mahalaga kaysa sa paghahabol sa kanya. Mag-exercise ka, kahit simpleng jogging o home workout lang. Ayusin mo ang pananamit mo. Hindi kailangang mahal ang damit. Ang mahalaga ay malinis, maayos at bagay sa'yo. Pagbutihin mo rin ang trabaho o skills mo. Magbasa, matuto ng bagong bagay, maghanap ng paraan para umangat sa buhay. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito araw-araw, may malaking pagbabago na mangyayari. Mag-iiba ang kilos mo, mas magiging diretso ka magsalita, mas magiging kalmado ang galaw mo, mas magiging natural ang confidence mo. At napapansin ito ng mga tao, lalo na ng mga babae. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil nakikita nilang may binubuo kang buhay. Ang lalaking may direksyon ay hindi kailangang manghingi ng atensyon, kusang ibinibigay iyon sa kanya. Kapag abala ka sa pagbuo ng sarili mo, hindi mo na kailangang habulin ang bawat babaeng makilala mo. Dahil ang totoo, kapag nakita ng isang babae na maayos ang buhay mo, disiplinado ka at may pangarap ka, may isang tanong na papasok sa isip niya. Pwede kaya akong maging bahagi ng mundo niya? Ang 4, huwag laging available. Bigyan mo ng space ang attraction. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagiging sobrang available. Kapag nag-message ang babae, agad nagre-reply kahit anong ginagawa. Kapag nag-aya siya, automatic na oo kahit may iba kang plano. Kapag hindi siya nagparamdam, ikaw ang unang naghahabol. Sa simula, akala ng lalaki, sweet ito. Pero sa totoo lang, kadalasang nawawala ang excitement kapag ganito. Bakit? Dahil kapag alam ng isang tao na palagi kang nandyan, kahit anong mangyari, nawawala ang challenge, nawawala ang curiosity, nawawala ang sense na may halaga ang oras mo. Hindi ibig sabihin ito na maglalaruan ng mind games o magpapanggap na busy. Ang ibig sabihin lang nito ay may sarili kang buhay na inuuna mo. Kung may ginagawa ka, trabaho, gym, time with friends, tapusin mo muna iyon. Hindi kailangang i-drop ang lahat para lang makapag-reply agad. Kapag nag-aya siya at may plano ka na, okay lang sabihin na ibang araw na lang. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo na may halaga ang oras mo. At tandaan mo ito, ang mga taong may mataas na value sa buhay ay hindi laging available. May sarili silang priorities. May sarili silang mundo. At ironically, ito ang mas nagiging attractive. Kapag hindi ka laging present, mas naa-appreciate ng tao ang presence mo kapag nandyan ka. Mas nagiging espesyal ang oras na magkasama kayo. May space para sa curiosity. May space para sa excitement. Isipin mo parang paboritong pagkain. Kung araw-araw mo itong kinakain, darating ang araw na magsasawa ka. Pero kung paminsan-minsan mo lang nararanasan, mas naa-appreciate mo ito. Ganito rin ang attraction. Hindi kailangang pilitin, hindi kailangang habulin.
Kapag may balanse ng presence at space, mas nagiging natural ang koneksyon. At doon, nagsisimulang lumalim ang interes ng isang babae, hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil nararamdaman niyang may halaga ang oras at presensya mo. Panglima, huwag mo siyang ipedestal. Tao rin siya. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming lalaki ang nauuwi sa paghahabol ay dahil inilalagay nila ang babae sa pedestal. Kapag may nagustuhan silang babae, bigla nilang iniisip na espesyal ito sa paraang halos perpekto na. Parang wala siyang mali. Parang siya na agad ang sagot sa lahat ng gusto nila sa relasyon. Dahil dito, nagiging iba ang kilos nila. Nagiging sobrang careful sila. Takot silang magkamali. Takot silang may masabing hindi magugustuhan ng babae. Kaya madalas, nawawala ang natural nilang personality. At dito nagsisimula ang problema. Kapag masyado mong iniidolo ang isang babae, unti-unting nawawala ang balanse sa interaction ninyo. Siya ang nagiging prize at ikaw ang nagiging taong kailangang mag-prove ng sarili mo. Pero ang totoo, tao rin siya. May insecurities din siya. May mga araw din siyang hindi confident. May mga bagay din siyang hindi alam kung paano haharapin. Kapag naintindihan mo ito, nagbabago ang paraan ng pakikitungo mo sa babae. Hindi mo na siya tinitingnan na parang isang taong kailangang ma-impress. Tinitingnan mo siya bilang isang taong kailangan mo ring kilalanin ng mabuti. Sa halip na isipin na kailangan mong magustuhan niya agad, mas magiging curious ka kung compatible ba talaga kayo. Maganda ba siyang kausap? May respeto ba siya sa ibang tao? Positibo ba ang pananaw niya sa buhay? Ito ang mga bagay na mas mahalagang obserbahan kesa sa simpleng pisikal na atraksyon. Kapag ganito ang mindset mo, nagiging mas natural ang interaction ninyo. Hindi ka na masyadong kinakabahan. Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang magpakitang gilas sa bawat minuto ng usapan. Ikaw lang ang sarili mo. At ironically, ito ang mas nagiging attractive. Dahil karamihan sa mga lalaki ay ginagawa ang kabaliktaran. Sobrang nagpapansin, sobrang nagpapakitang gilas, sobrang pilit na mapansin. Samantalang ang lalaking hindi naglalagay ng babae sa pedestal ay mas relaxed. Nakatawa siya kapag may nakakatawa. Diretso siyang magsalita kapag may gusto siyang sabihin. Hindi siya natatakot magbiro o magpahayag ng opinyon. At kapag may bagay siyang hindi gusto, kaya niyang sabihin iyon ng maayos. Ang ganitong klaseng confidence ay bihira. Hindi ito arrogance. Hindi rin ito pagiging mayabang. Ito ay simpleng pagkakaroon ng respeto sa sarili. Kapag nire-respeto mo ang sarili mo, hindi mo kailangang itaas ang ibang tao para lang makaramdam ka ng halaga. Pantay lang kayo. Dalawang taong nagkikilala. Dalawang taong nag-oobserba kung may connection ba o wala. At kapag naramdaman ito ng isang babae na hindi mo siyang iniidolo ngunit nire-respeto mo siya, mas nagiging komportable siyang ipakita ang tunay niyang sarili. Dahil alam niyang hindi mo siyang tinitingnan bilang perpektong tao, kundi bilang isang tunay na tao. At sa ganitong klaseng koneksyon, nagsisimula ang tunay na atraksyon. Hindi sa paghanga na pilit, kundi sa pagkakakilala na totoo.